Hello, good day. This is Sir Moy again. Today's lesson, we're going to discuss about quadratic equation. Pero, mag-solve tayo using factoring. Pero kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification para lagi kang updated sa mga bagong math video like ko. Simulan na natin ito. Tara, simulan na natin ang pag-solve ng quadratic equation by factoring. Okay, example number 1 tayo. So we have x squared plus 7x plus 12. Before pala yan, paano mo pala malalaman kung quadratic equation yung nakikita natin? Pag sinabi natin quadratic equation, yung highest degree niya is 2. Hindi pwedeng 3, hindi pwedeng 4. In this case, x squared. So meron siyang second degree polynomial. Kaya matatawag natin siyang quadratic equation. So, ang gagawin natin ngayon ay isosolve natin yung value ng x using factoring. Okay. Number 1, step, una mong gagawin, titignan mo yung dulo ng number. So, dulong number is 12. So, mag-iisip ka ngayon ng mga factor ng 12 na pag inad mo, dapat ang lalabas ay 7. So, sulat natin. 12. Ano yung mga factor ng 12? 12 is 1. 1 at saka 12. 1 times 12 is 12. Ano pa? 2 times 6 is 12. Ano pa? 3 times 4 is 12. Ano pa? Meron ba? Wala na. So, sir, tatlo yan. Ano pipiliin ko? Ang pipiliin mo, pag inad mo silang dalawang number, ang lalabas dapat ito, 7. Ano yung number na yon? Yes, 3 at saka 4. Pag inad mo itong dalawang to, that is 7, which is good kasi yun yung hinahanap natin. So, ang gagamitin natin number ngayon ay 3 at saka 4. So, sulat tayo ng dalawang parenthesis. Since ang ginamit na variable is x, so x, saka x. Since pares sila positive, gagawin natin is positive 3, saka positive 4, equals 0. So ngayon, kunin na natin yung value ng x. Sabihin natin. So, x plus 3 is equal to 0. And then, additive inverse. So we have x plus 3, So, x is equal to negative 3. Ililipat lang natin sa kabila. So, kung positive siya dito, pag nilipat mo is magiging negative. Dito rin, x plus 4 is equal to 0. So, additive inverse lang din ulit, x is equal to negative 4. Pag negative 4 yan, pag nilipat mo sa kabila, magiging positive 4. So, that's all. This will be your final answer. Next. Okay, now, let's proceed to example number 2. So, x squared minus 2x minus 15 is equal to 0. Take note, pag kumukuha tayo ng mga factor ng numbers, isasama mo lagi yung sign. Yung sign ng dulong number is negative 15. So, negative. So, we have negative 15. So, ano-ano ulit yung factor? I-list ulit natin. So, magsimula tayo sa 1. So, 1 times negative 15 is equal to negative 15. 2. Hindi siya pwede sa 2. 3. Pwede siya sa 3. So, 3 times negative 5 is, yes, negative 15. Pag pina-plus ko ba to, negative 2 ba lalabas? Yes, negative 2 ang lalabas. Kasi yung kabila, yung negative 3 at saka positive 5, pag pinag-plus ko to, positive 2. Operation of integers. Manood ka sa video ko, meron ako niyan. So, ibig sabihin, ito yung kukunin nating number. So, we have, sulat ulit tayo. Equate natin sa 0. Anong ginamit na variable? X. So, we have x, saka x. So, we have 3. Dahil positive siya, positive 3. Dahil negative siya, negative 5. So, kunin natin yung value ng x. So, we have x plus 3. Equate natin sa 0. So, we have x is equal to negative 3. Pag nilipat mo yung number na to sa kabila, magiging negative. Same thing with x minus 5 is equal to 0. So, dahil negative siya, pag nilipat mo, magiging positive. So, x is equal to positive 5. Madali lang. Next example tayo. Nagpapawisan ako. Next, example number 3 na tayo. So, we have x squared plus 3x minus 28 is equal to
0. Pwede mo itong i-post, tapos tingnan natin kung parehas tayo ng sagot. Post mo na. Game. So we have negative 28. So again, ano yung mga factor ng negative 28? So simulan natin sa 1. Pag nalilito pa kayo ha, 1 at saka negative 28. 2 at saka negative 14. Hindi naman siya pwede sa 3. So 2 tayo sa 4. 4 at saka negative 7. Uy, promising to. Pag inad mo itong dalawa, 4 plus negative 7, it will gives you negative 3. Pero pag ginawa kong negative 4 to, tapos ito, positive 7, pag inad mo itong dalawa, it will brings you positive 3, which is tama ito. So, ang gagamitin number natin ay negative 4 at saka positive 7. So, again, drawing parenthesis, ang ginamit na variable, x, equate mo sa 0, then negative 4, saka positive 7. So, ganun lang. Solve for x. So, x minus 4 is equal to 0. So, x is equal to positive 4. Next, x plus 7 is equal to 0. So, x is equal to negative 7. Easy lang. Next example natin, wag mong palalagpasin. Okay, next example natin. May napansin ba kayo? 8x squared plus 2x minus 15 is equal to 0. Sir, may number na siya sa unahan. Applicable pa ba yun? Okay, hindi na siya applicable. Ang gagawin mo na ngayon ay panoorin yung next video ko dahil ituturo ko to doon. Medyo mahaba to. Kaya for now, sagutan mo muna yung mga bibigay kong activities. Tapos tingnan natin kung tama yung sagot.